Nakapanood na ba kayo ng pelikula na maganda, epic, at sobrang emotional? Kung natapos na yung pelikula, you just found yourself searching sa Google ng kahit na ano tungkol sa storya na to. Ganyan mismo yung nangyari sa akin pagkatapos kong mapanood yung Bajrao Mastani. Kung hindi nyo pa napapanood ito, isa itong Bollywood film na nakaset sa 1700s. Ang pelikula na ito ay tungkol kay Peshwa Bajrao at ang kanyang love story kay Mastani. Ang best description ko talaga sa movie na to ay sobrang ganda. Yung mga costume, yung musika, at yung mga set. At isa sa mga pangunahing location ng pelikulang ito ay isang engrande at powerful na fort. Isang lugar na kung tawagin ay Shanivarvada sa Pune. Ito yung klase ng pelikula na pagkatapos mo mapanood, sobra kang magiging emotional na para bang ikaw yung nawasak ang puso. Na-attach talaga ako sa pelikulang ito kaya dali-dali kong kinuha yung aking cellphone at nag-type ng Shanivarvada Real Story. Alam kong hindi lang ako ang gumagawa nito. Ang ine-expect kong ibigay sa aking mga resulta, history, yung architecture, mga ilang fun facts about Bajrao. Sa halip ang nakuha ko ay isang bagay na hindi ko napaghandaan. Ang magandang fort mula sa romantikong pelikula na yon, yung may mga hardin at malalaking gate at fountain. Yung parehong fort, sa gabi ay umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng isang pinatay na bata. At hindi lang basta sigaw. Isa itong specific na pag-iyak sa lengguwaheng Marathi. Kaka Malavachva, Uncle, save me. Story time tungkol sa isang bata na pinaslang ng sarili niyang kadugo dito sa India. Yan ang storya na pag-uusapan natin. Bago natin pag-usapan yung mga nangyari sa loob ng mga pader ng fort na yon, ibibigay ko muna sa inyo yung full picture kasi importante na maintindihan natin yung power, yung karangyaan na taglay ng lugar na ito. Dahil ang pag-unawa natin sa lugar na ito, ang kapangyarihan na meron dito, ang karangyaan nito, ay mas nagdadagdag ng kilabot sa kung anuman ang nangyari sa lugar na ito. Ang Shanivarvada ay isang fort sa Pune, Maharashtra. Itinayo ito noong 1732 ni Peshwa Bajirao I. Yes, yung parehong Bajrao mula sa pelikula. Ang ibig sabihin ng Shanivar ay Sabado sa lengguwahe ng Marathi. At ang Vada naman ay nangangahulugang malaking residential complex. Kaya naman yun ang binigay na pangalan sa lugar na ito dahil yung pundasyon ay inilagak nung araw na yun. Isang maswerteng araw. Ang Peshwa ay katumbas ng Prime Minister ng Maratha Empire. Sa totoo lang, considered sila na mas makapangyarihan pa kesa sa opisyal na hari. Ang Maratha Empire ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kaharian sa India bago pa dumating ang mga Briton. At ang Peshwa ang nagpapatakbo ng lahat ng ito mula sa Shanivarvada. Now, when I say fort, don't picture something small. Ito ay dinisenyo bilang isang 7-story palace, ang sentro ng kapangyarihan ng mga Peshwa. Sa kasagsagan nito, mahigit 1,000 tao ang nakatira sa loob ng Shanivarvada. Yung main gate, tinatawag nila itong Delhi Darwaza, nakaharap sa hilaga patungong Delhi. At sabi ng mga historians, ito ay sinadya. Ito raw ay pagpapahayag ng ambisyon ni Bajirao laban sa Mughal Empire. At ang gate na ito ay unique. Ang Shanivarvada ang natatanging fort structure sa buong India na nakaharap ang main gate sa Delhi or patungong Delhi. Ito yung paborito kong parte ng disenyo ng gate na ito. Nahahati ang gate na ito sa 2 panel at sa bawat panel meron itong tig 72 na sharp steel spikes. At itong mga spikes na to, ang height nito ay kasing taas ng noo ng mga battle elephant o war elephant. Ibig sabihin nito, kapag merong kalaban na sumubok na banggain ang gate na ito gamit ang war elephant, mauuna munang masaktan ang elepante bago pa man ito tumama sa gate. Sa loob ng fort, merong isang sikat na fountain na ang tawag ay Hazari
Karanje, the Fountain of Thousand Jets. Itinayo ito sa hugis ng 16 petal lotus na may 16 na jets sa loob ng bawat petal. Sabi ng mga taong bumisita noong 1700s, ito daw ang pinaka-intricate na fountain noong mga panahon na yon. Ito ay isang lugar ng absolute power, ng karangyaan, ng pagmamalaki. At ito rin ang lugar na pinangyarihan ng isa sa mga pinaka-chilling na pagpaslang sa Indian royal history. Para maunawaan natin ang nangyari, meron akong ipapakilala sa inyong 3 tao. Ang una ay si Madhav Rao, anak ni Peshwa Nanasaheb. Itinuturing na isa sa mga pinaka-brilliant na pinuno na pinroduce ng Maratha Empire. Kahit noong bata pa lang siya, nangunguna na siya sa mga military campaigns at nanguna din siya sa pag-stabilize ng empire noong nakaranas ito ng malubhang pagkatalo. Ngunit si Madhav Rao ay may malubhang kapansanan. Meron siyang tuberculosis at noong 1772, sa edad na 27 years old, siya ay pumanaw. Ang kanyang pagkamatay nag-iwan ng butas sa kapangyarihan, isang mapanganib na butas. At sa butas na ito, pumasok ang kanyang kapatid na lalaki, isang 17 years old na bata na nagngangalang Narayan Rao. Now, katulad nga ng sinabi ko, bata pa si Narayan Rao. Dinescribe siya ng court bilang mainipin at isip bata. Nung mga panahon na yun, nag-aaral pa lamang siya kung paano mamuno. Ngunit dahil siya ang rightful heir o tagapagmana ng trono, at ninominate din siya ng kanyang kuya na si Madhav Rao bago ito mamatay. Kaya umupo siya sa trono bilang ika-5 Peshwa. Ang problema, may ibang taong umaasa na sa kanya mapupunta ang trono. Ang kanyang tiyo, si Raghunath Rao, o kilala rin bilang Raghoba. Nabuhay si Raghoba sa anino ng mga Peshwa sa maraming panahon. He's always been powerful. Palaging malapit na niyang maabot ang tuktok, pero hindi niya ito narating. Naniniwala siya na siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Kaya naman ng isang 17-year-old na bata ang umupo sa trono na ito sa halip na siya. Hindi ito tahimik na tinanggap ni Raghoba. Nagsimula siyang bumuo ng sarili niyang grupo. Nagsulat siya ng mga lihim na liham kay Hyder Ali, pinuno ng Mysore, na naghahanap ng suporta. 3 beses siyang nagplanong tumakas sa palasyo at 3 beses din siyang nahuli. Dahil dito, gumawa ng desisyon si Narayan Rao ng formal house arrest sa loob ng Shanivarvada. Bawat exit, merong guard. Bawat galaw niya, may nakatingin. Ang kapalit ng desisyon na ito, ang kanyang buhay. Now, nakarating na tayo sa part ng story na to na hindi ko talaga matanggal sa isip ko. Ito yung nag-trigger sa pagpaslang. Yung bang nag-set ng lahat in motion. Ano yun? Isang salita. Isang salita na binago sa isang liham. Mula sa pigilan siya, ito ay naging patayin siya. Habang nasa house arrest si Raghoba sa loob ng Shanivarvada, meron siyang mga makapangyarihang kaalyado sa labas. At isa sa mga grupong ito ay tinatawag na Gardi, isang matapang na grupo na binubuo ng mga mercenary fighters na pinamumunuan ng isang commander na nagngangalang Sumer Singh Gardi. Nagpadala ng lihim na mensahe si Raghoba kay Sumer. Ito ang nilalaman ng mensahe. Narayan Rao Ladhara. Hold Narayan Rao. Capture him. Pigilan si Narayan Rao. Hulihin siya. Ang kanyang intensyon ayon sa mga historical records ay hulihin ang batang Peshwa, hindi patayin. Basta dakpin lang para makalaya si Raghoba mula sa house arrest. Ngunit bago pa man makarating ang mensahe na yon sa mga Gardi, may una nang nakahawak dito. Ang kanyang asawa, si Anandibay. Si Anandibay ay hindi isang passive na figure sa istorya na to. Isa siyang ambisyosa,
politically calculating at malalim ang kagustuhan niya na mailagay sa trono ang kanyang asawa upang maging supreme ruler ng Maratha Empire. Yung mga historians na nag-document ng period na ito, dinescribe siya bilang ang puwersang tumulak sa likod ng conspiracy na ito. At nang mabasa niya ang mensahe, pinalitan niya ang isang salita. Narayan Rao Ladhara ay naging Narayan Rao Mara na ang ibig sabihin ay patayin. Isang salita, isang desisyon na ginawa ng isang babae nung mga panahon na yun. At ito nga ang mensahe na natanggap ni Sumer Singh Gardi. Patayin si Narayan Rao. Meron pang isang detalye that makes this story darker. Yung murder, hindi siya nangyari sa isang ordinaryong gabi. Nangyari ito nung Ganesh Chaturthi Festival. Ang buong fort ay nagdiriwang. Maingay na musika, may mga activities, maingay kahit saan. Which means walang nakarinig nung pumasok ang mga Gardi. Yung holy festival mismo na ito ang ginamit nila para pagtakpan ang conspiracy na ito. Nung gabi nung August 30, 1773, pumasok ang mga Gardi sa Shanivar Vada. Let's try to picture kung ano ba yung itsura ng Shanivar Vada nung gabing yon. Nagdiriwang sila ng Ganesh Chaturthi Festival, ibig sabihin maingay, maraming kasiyahan, maraming mga tao sa kalye. Isa talagang malaking piging at festival. Na ang ibig sabihin, walang nakakapansin ng kahit na anong suspicious na galaw sa loob ng fort. Umakyat sa mga pader ang mga Gardi. Nung nakapasok sila sa fort, napakabilis ng kanilang pagkilos. Nakipaglaban sila sa mga servants, sa guards, sa Brahmins, sa kahit na sino na humarang sa kanilang daan. 11 na tao ang kanilang napaslang bago pa man sila makarating sa kanilang target. Nagising si Narayan Rao. Maaaring dahil sa ingay, maaaring may narinig siyang mga sigaw. Maaaring ginising siya ng isa sa mga servant. Tumakbo siya sa mga pasilyo ng Shanivar Vada. Nakayapak, madilim ang paligid. Takot na takot. Tumakbo siya patungo sa silid ng kanyang tiyo. Dahil sa sandali na punong-puno siya ng takot, ang tanging taong inakala niya na tutulong sa kanya ay ang kanyang tiyo, si Raghoba. Kaka Malavakshva, Kaka Malavakshva, Uncle, tulungan mo ako. Uncle, save me. At yung kanyang tiyo na nasa loob lamang ng kanyang silid, narinig siya ni Raghoba. Ayon sa mga historical records, ninais niyang tulungan ang kanyang pamangkin pero pinigilan ito ni Anandabhai. Sinigurado ni Anandabhai na ang hinaing ni Narayan Rao ay hindi nakarating sa kanyang tiyo. Nahuli ng mga guards si Narayan Rao. 18 years old siya nung gabing yon. Kung anong nangyari pagkatapos nun, kinumpirma ng mga historians na brutal. Namatay siya mula sa napakadaming mga saksak. Ang kanyang mga labi ay inalis mula sa fort at ito ay dinaan sa isang gate na kung tawagin ay Jambul Darwaza na kinalaunang ipinangalan sa kanya. Ang tawag na sa gate na ito ngayon ay Narayan Darwaza. At matapos ang lahat ng ito, nakalaya si Raghoba mula sa house arrest at inangkin ang trono. Ngunit hindi ito tinanggap na tahimik ng Maratha Court. Isang formal na judicial inquiry ang isinagawa ni Chief Justice Ramshastri Prabhune. Itinuturing na isa sa mga pinaka-impartial legal minds ng Maratha Empire. Matapos ma-interrogate ang mga Gardi at suriin ang mga physical evidences doon sa loob ng fort, mga bloodstains, mga sandatang ginamit, hinatulan niya si Raghoba ng pag-organize at pagpaslang kay Narayan Rao at sinintensyahan siya ng kamatayan. Tumakas si Raghoba bago pa man maipataw ang kanyang sentensya. Hindi siya kailanman humarap sa katarungan. Pero si Narayan Rao
hindi umalis sa fort kailanman. Ayon sa mga taga-Pune, ang kwentong ito ay hindi natapos noong 1773. Ang Shanivarvada ngayon ay isa ng protected heritage site. Maaari kang bumisita dito tuwing araw at libo-libong tao ang pumupunta dito kada linggo. Ang mga pader ng fort na ito ay nakatayo pa rin. Nandun pa rin yung 5 gates nito. Malalaki, intimidating, kung saan mismo sila itinayo. Wala na ang Lotus Fountain. Nasira ito dahil sa sunog. Pero ang lupa kung saan ito nakatayo ay nariyan pa rin. May isang patakaran dito. Wala nang makakapasok na bisita sa loob nito pagkatapos ng 6:30 p.m. Ang mga taong nakatira at nagtatrabaho malapit sa Shanivarvada, mga vendors, guards, mga pamilyang nakatira sa paligid nito, iisa lang yung kanilang rason. Sabi nila, tuwing full moon, may maririnig ka. Isang daing mula sa loob ng mga pader, kung saan walang nakatayo. Kaka Malavachva, umaalingaw-ngaw sa mga koridor na walang tao. Yung mga guard na nakadistino dito tuwing gabi, iisa lang yung kwento. At hindi lang nanggaling sa isang guard ang mga kwentong ito. Marami sila over the years. Lahat sila iisang tunog ang dinidescribe. Boses ng bata na humihingi ng saklolo. At ang tunog na ito ay nanggagaling mula sa madilim na loob ng fort. Yung mga bumibisita sa fort, inaabot sila ng malapit ng magtakip silim. Napapansin nila na bumababa yung temperatura sa loob ng mga fort. Kahit na sa mga araw na mainit sa Pune. Yung iba naman ay inilarawan yung kakaibang pakiramdam pagpapasok ka sa loob ng fort na tila ba may nagmamasid sa'yo. Yung ilan naman nakakuha daw ng mga litrato kung saan may sumamang mga anino sa taas ng mga bintana. At itong mga aninong ito ay wala namang taong pinagmumulan. Ayon sa isang historia na si S.G. Vaidya, ang huling Peshwa na si Bajirao II ay labis na nagambala ng presensya sa loob ng Shanivarvada. Kaya naman nagtanim siya ng libu-libong puno ng mangga sa paligid ng Pune at nagbigay ng malaking donasyon sa mga Brahmins at sa iba pang mga religious institutions. Ito raw ay paghingi niya ng tawad na kahit ang lalaking may hawak ng trono ay naniniwalang ang espiritu ni Narayan raw ay naroon pa rin, naghihintay pa rin, nagagalit pa rin. Hindi katulad ng ibang mga haunted places kung saan malabo ang kwento, kung saan hindi tiyak kung sino ba ang nandoon noong mga panahon na yun. Yung mga events sa Shanivarvada, ito ay dokumentado. Nasa historical records. Pirma ng isang formal Marathi court inquiry na isulat ng mga British historians noong mga panahon na yun. Isang batang lalaki ang pinatay sa loob ng fort. Yung pumatay sa kanya, ang sandata lamang ay isang salita sa loob ng isang liham. At nung kanyang mga huling sandali, sumigaw siya, humingi ng tulong, ngunit walang dumating. Yung part na yun ay hindi isang legend lamang, hindi isang kwento-kwento lamang. Ito ay history. At yun marahil ang dahilan kung bakit nag-survive itong kwento sa loob ng fort na ito for 250 years. Hindi lang dahil gusto ng mga taong maniwala sa mga multo. Hindi dahil ang nangyari kay Narayan Rao ay maling-mali na hindi hinahayaan ng mga tao na lumipas na lamang ang history niya. Isang batang pinabayaan ng bawat taong nagprotekta dapat sa kanya. Ang kanyang tiyo, ang kanyang korte, ang kanyang mga bantay, ang buong sistema na dapat sana ay nagpanatiling ligtas sa kanya, na isang gabi ay trumaydor sa kanya. At ngayon, sa mga full moon nights sa Pune, kapag idinikit mo ang iyong mga tenga sa pader, sabi ng iilan ay sumisigaw pa rin siya. Naghihintay kung merong sasagot sa kanyang paghingi ng tulong. And that's our story for today. Thank you for watching.
Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan na i-like ang video na to, i-share mo sa mga friends mo at mag-comment ka na rin. Baka meron kang kwento na gusto mong i-feature natin sa ating channel. Again, thank you for watching and I'll see you on the next one. Bye!